Galit ako ngayon. Bakit si Elizabeth ang anak namin ni Anne Boleyn? Gusto ko sana ng lalaking anak, sina Mary at Elizabeth, ay mga mahinang kwago. Nung namatay si Henry Pangwalo, ang anak niya na si Edward ang naging sunod na hari. Tapos si Montgomery at si Elizabeth ang naging reyna. Ako'y isang protestant, mga pare, kaya dapat Ingles ang mga banal na aklat ninyo, imbis na Latin. Baka maging katulad niya si Montgomery, baka asawa niya ay dayuhan. Elizabeth, dahil patay na si Reynang Mary, asawa ko, pwede ba na ikaw ang maging bagong asawa ko? Baka gusto niya! Naku, katapusan na ng Inglaterra! Napangarap ito! Ayoko nga, Felipe, kasi kapag ikaw ang asawa ko, hindi ako maging popular. Paano ako? Nakakadiri si Eric. Mabuti yan. Tapos protestant na naman ulit ang Inglaterra, di ba? Paano ang mga Katoliko? Maging okay lang sila. Ako si Mary Stuart. Ako ang reyna ng Scotland noon. Pero wala ng trono ko ngayon. Tulungan mo ako, Reynang Elizabeth, aka pinsan ko. Hindi pwede. Sabi ng mga Katoliko sa Inglaterra na ikaw dapat ang reyna ng Inglaterra imbis na ako. Ika'y isang banta ng kapangyarihan ko. Hindi kita hayaan na makalakad ka sa lupaing ito. Ikukulong ka namin dito sa Kastilyong Carlisle. Kahit pinsan kita, hindi kita itinuturing kaibigan. Carlisle Castle. Ako si Santo Papa Pius Panglima. Itiwalag kita, Reynang Elizabeth. Sa wakas, wala nang problema ang Inglaterra. Pwede ninyo akong tawagin Reynang Birhen kasi wala akong asawa. Pero sa totoo lang, may boyfriend pala ako. Pero mga asawa, hindi pwede. Hooray! Ang Inglaterra sa panahon ni Elizabeth ay maganda. Meron silang William Shakespeare. To be or not to be. Tapos si Reynang Elizabeth ay palaging may makeup na gawa sa lead. Lead. Malapit siyang namatay sa smallpox. Pero nabuhay siya! Hooray! Mabuhay Reynang Elizabeth! Natuklasan nila ang Ridolfi Plot, isang plano na patalsikin sa pwesto si Reynang Elizabeth at ilagay sa kanyang trono si Mary, Reyna ng Scots. Sayang na sayang. Sa taong 1586, natuklasan nila ang Babington Plot. Natuklasan ito ni Sir Francis Walsingham. Nabasa niya ang sulat ni Mary, Reyna ng Scots, at ayon sa nabasa niya, pumayag si Mary sa plano ni Anthony Babington na patayin si Reynang Elizabeth at hayaan nilang sakupin ng Espanya ang Inglaterra. Imposible na spy si Francis Walsingham. Siyempre, naaresto si Mary. Si Reynang Elizabeth ang pumirma sa kanyang death warrant. Si Anthony Babington ay namatay dahil sa pamaraang bitay, hila at paghati-hati. Masakit talaga yan. Tapos pinugutan ng ulo ni Mary Stuart. Ngayon magalak na ang Inglaterra. Hooray, 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 hooray. Diyos ko! Hindi ito maaari! Si Elizabeth ay isang babaeng protestant. Dapat Katoliko siya. Tapos sinuportahan niya ang mga rebuilding Dutch. Tapos may piratang Ingles na sumisira sa mga barko namin. Tapos pinugutan ng ulo ni Mary, Reyna ng Scots. Dapat tanggalin si Reynang Elizabeth. Ang ina niya ay mangkukulam. Imposible na manalo si Elizabeth sa aking armada. 130 ang bilang ng barko. Ito na ang katapusan ng Inglaterra. Sakupin talaga tayo ng mga Espanyol. Espanyol na siguro ang wika natin. Hoy! Bilang
Reyna ninyo, may sabihin ako. Alam ko na may katawan ako ng mahina at lampang babae, pero meron akong puso at sikmura ng hari. Hay! Mag-ingat kayo! Yumayamnig ang lupa! Sige guys, kapag manalo tayo, tayo ang pinakamalakas na lahi sa buong daigdig. Katulad kay Dakilang Alejandro. Naku! Nasa maling direksyon, umiihip ang hangin! Mas malakas pa rin kami. Mabuhay si Reynang Bes! Yay! Masaya ako para sa iyo, Elizabeth. Alam ko naman na balang araw, magiging magaling ka na tao. Tama ako, mali si Tatay Henry mo. Ang lalaking anak niya na si Edward ay hindi masyadong magaling. Pero believe si Tatay Henry sa kanyang lalaking anak. Hindi niya pala alam na ikaw ang tunay na magaling, Elizabeth. Salamat, Mama Ann. Malapit na rin ako mamatay. Lapit ka dito, anak. Dahil walang anak si Elizabeth, si Haring James pang-anim ng Scotland, anak ni Mary Reyna ng Scots, ang maging sunod na hari ng Inglaterra.